Ayan guys, nandito na tayo sa People's Park. Ayan, entrance na. Tapos ang temp lang natin, backyard to. Ayan, sobrang baba. Guys, ito naman ang temperature natin ngayon kapag di tayo naka-aircon dito sa Tagaytay. Ayan, sobrang lamig. Ganda kasi sobrang lamig sa makina. Hindi ka makangamba sa overheating. Hi guys, so ngayon i-review natin ngayon yung radiator netong Adventure dahil marami nag-request. Review daw natin tong radiator neto, full aluminum na radiator, no? Ayan. Kasi sa mga last vlog ko na nagpalit tayo nito, ang dahil nag-request kamusta daw performance netong radiator. So ngayon iakit natin siya ng Tagaytay ngayon para ma-review ko guys kung paano siya ka-okay dito sa Adventure natin. So ngayon bali, ito lang yung laman ng radiator natin. Check lang muna tayo, no? Yan, bali tubig lang, no? Tubig lang yung nilagay natin ngayon. Distilled yan, malinis pa. Nakikita nyo guys, malinis pa yan. Then yung ano natin, reserva. Yan, hindi ko pinuno. Yan lang, no? Pero maganda punuin natin dito sa guwit para malaman natin kung nagbabawas yung tubig. Bali yan guys, pasensya na sa engine bay natin. Medyo madumi, madumi talaga. Then ito, nagpalip kasi ako kaya medyo may adjustment dito sa hose. Yan, bali na cable tie lang ito muna. Itong sa steering natin, no? Power steering fluid. Bitin kasi yung hose, kaya yan, gamitin na muna. Kailangan natin nabahan yung hose nito. Nagpa-body lift kasi tayo, medyo tumaas yung kaha tapos bumaba yung engine. Tapos dito naman yan, nasa guhit na siya guys, so check natin mamaya pag nakapunta na tayo ng Tagaytay kung magbabawas ba ito para malaman natin kung kumusta yung performance na itong aluminum, full aluminum na radiator sa Adventure sa pang diesel. So yun guys, cold start muna tayo, no? Start na natin guys, Adventure. Yan, 1 click. Yung temp natin ngayon is nandiyan. So usually kasi pag sa tanso na radiator, pag uminit na yung makina, then nag-aircon tayo, dito siya tututok, no? Sa gitna, dyan mismo. Sabihin normal yan guys, kung nandito sa gitna. Pag tumas pa ng konti yan, hindi na normal yun, basta nasa gitna lang tayo. So wala akong ginalaw dyan, nagpalit na tayo ng radiator. So check natin kung abot siya ng gitna. So ibig sabihin pag di siya umabot ng gitna, nasa baba lang, malamig yung makina natin. So effective yung aluminum na radiator. So ngayon yan, cold start lang muna tayo, painitin muna natin makina. Check natin yung engine bay ulit. So pasensya na kayo, medyo mabibrate kasi ganito talaga cold start, mabibrate yung diesel. Tingnan natin yung radiator. Yan, normal yung ganyan, normal. Walang lumalabas na bula. Ibig sabihin normal yung radiator natin. Wala siyang nalabas na bula, no? Bali, yan, umikot yung tubig. So ayan guys, bali nakalis na tayo, kakalis na natin ng bahay. At ayun yung temperature natin, nakon yung ating aircon, no?
kung ano yung aircon natin. Tingnan natin kung tataas pa ng tataas kung temperature natin. Bali normal lang naman yung panahon ngayon. Ayan. May araw na kasi nung nakaraan naulan-ulan. Bali ayun, dito natin malalaman kung naging normal ba yung ating reading sa temperature dito sa bago nating full aluminum radiator para sa adventure. So mamaya sasabihin ko sa inyo kung advantage at disadvantage ng full aluminum radiator guys sa stock. So yun, biyahe muna natin ng Patagaytay. So akyatan yun guys ha. Malalaman din natin kung ano, tataas pa yung temps natin. Kasi na yung tabing yung manubela natin, hindi ko pa napapaaling kasi pwede tayong gulong. Hindi tayo sa ng pangharap para pamantay yung gulong natin. Dito tayo sa Gen 3. Ayan yung temp natin is wala pang kalahati. Ayan, naka-aircon pa din tayo. Chill ride kasi hindi naman tayo makakasingit basta-basta. Bali, bakit tayo mamaya, update ko kayo pag nasa Amadeo tayo kung kamusta yung temperature natin. So yun guys, dito na tayo sa Amadeo. Ayan, Amadeo Highway. Patagaytay na tayo. At ito na yung temperature natin ngayon. So ayun, napundi lang yung needle na naman. Almost, bakit to guys almost nasa kalahati na. Pero sa dati kong radiator, yung Tanso, halos kalahati na yan. Kalahati na pala. Ngayon, sobrang lamig ng radiator natin. Aluminum kasi, mabilis na lumamig. Kaya ayan, hindi siya umabot ng kalahati. Kaya goods na goods. Pag malamig ang makina, mas maganda ang performance. Tsaka syempre yung cooling system natin, aircon, malamig aircon natin. Pag malamig ang makina, diba? Mamaya, update ko ulit kayo kung nandun na tayo sa Tagaytay. Medyo nasa Tagaytay na rin tayo. At ganito pa rin ang ating temperature dito sa Mitsubishi Adventure na naka full aluminum. Then ayun nga guys, bali dito sa Tagaytay kasi Amadeo medyo malamig na yun. Kaya yan, bumaba na ulit yung ating temperature. So ganun kalamig yung full aluminum. So mamaya sasabihin ko ulit sa inyo kung ano yung advantage and disadvantage na itong radiator. So pupunta tayo ngayon ng People's Park. Medyo packet din yan guys guys, so dito na tayo sa People's Park. Ayan, entrance na. Tapos ang temp lang natin, paakyat to. Ayan sobrang baba kasi naman dito sa Tagaytay. Ayan guys, bali magpa-park lang tayo mamaya. Check natin kung yung reserva ba natin dun sa tubig
sa radiator is nabawasan. Nagbabawas. Ayun, napakataas natin. No? Nakita na natin yung Manila. Yan, goods na goods. Yung nabili natin yung radiator na aluminum. Ang price nga pala nito guys, nasa ano lang nga ito, yung binili ko. 6K, 5K ba? 6K, gano'n. Hindi ka matandaan, basta mahal ng price. Kung aluminum. Ganda, kasi sobrang lamig sa makina. Hindi ka makangamba sa overheating. Dapat maganda lang din yung ano mo, yung cooling system. Hindi lang naman sa radiator nagbabase yun eh. Kung maganda rin performance ng ano mo, makina. Tsaka okay yung water pump, sa yung cooling system, walang problema. Okay, kahit anong radiator, okay na okay yan, kahit tanso pa yan, stock. Pero sa aluminum kasi yun kasi advantage niya. Ang advantage ng full aluminum is mabilis siyang lumamig. Yung ganun. Guys, yung pinagkaiba kasi ng tanso sa full aluminum, yung tanso sobrang tibay ng tanso. Wala tayong masasabi sa tanso, sobrang tibay. Tsaka pwedeng i-repair kung sakaling magkaroon ng butas. Madali lang i-repair, marami kang mapupuntahan na shop na magre-repair ng ano, ng radiator mo. Pero sa ano kasi, full aluminum, once na mabutasan niya na kahit maliit lang, disposable na po siya, no? Hindi na siya pwedeng ma-repair. Ewan ko lang kung may nag-repair ng aluminum na radiator. So ngayon kasi ang sabi sa akin sa shop na once na mabutas yun, wala na, bili ka bago, 6.5 ulit, mga ganun. Sa tanso naman, matagal lang lifespan niya. Pero sa sobrang tibay niya, kaya niya sirain yung makina mo. Sa sobrang tibay ng tanso na radiator. Kasi once na magkaroon ka ng overheating, hindi puputok ang ano, radiator. Ang madadali yung makina. Pwedeng cylinder head, gasket, yun. Pwedeng madali ka doon. Hindi ka tulad ng aluminum na kapag yun nag-overheat tapos pumutok na butas, hindi madadali yung makina mo guys. Ang unang titirahin niya yung radiator. Hindi na siya papasok doon sa makina para sirain niya yung cooling system natin. Ayun yung kagandahan sa full aluminum. Pero disadvantage, pag nagkaroon ng butas kahit gano'ng kaliit, kahit sobrang liit, tuldok lang, tapo na talaga, disposable na, bili ka bago. Doon naman sa tanso, sa radiator na tanso na stock, sobrang tibay, pwede mong i-repair kung sakaling mabutasan, hindi ka agad bibili ng bago. So ayun lang yung vlog natin ngayon guys. Then mamaya check ko rin bago tayo umalis, bago tayo bumalik ng Cavite, sa Imus, check ko rin kung nabawasan yung ating tubig doon sa reserva ng radiator. So ayun lang guys, gagala muna kami dito. Let's go. Guys, ito naman ang temperature natin ngayon kapag di tayo naka-aircon dito sa Tagaytay. Yeah. Sobrang lamig. Ganyan yung temp natin ngayon. Pag naka-open yung bintana, hindi tayo naka-aircon yun. Sobrang lamig.